Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang, Mile 22, na ipinalabas noong 2018. Sa isang lugar sa USA, nagsagawa ang CIA ng lihim na operasyon. Nagpapanggap bilang magkasintahan sina Agent Greg Vickers at Alice Kerr bilang bahagi ng isang misyon para salakayin ang isang safe house ng FSB, na nakatago bilang isang normal na bahay sa isang tahimik na lugar. Dumating sila sa bahay na kunwaring naliligaw at magtatanong ng direksyon. Nakatago sa mga puno sa likod ng bahay ang natitirang miyembro ng CIA team na tinatawag na Overwatch. Pinamumunuan ito ni Officer James Silva, kasama sina Agent Sam at William. Ang nangangasiwa sa operasyon ay si CIA Officer James Bishop at ang kanyang support team, na gumagamit ng thermal imaging para kumpirmahin na may 5 tao sa loob ng bahay. Ipinaalala ni Bishop sa mga tauhan ang kanilang misyon, hanapin at sirain ang mga shipment ng cesium bago ito magamit bilang sandata. Pinindot ni Alice ang doorbell. Nang may babaeng nagbukas ng pinto, agad na naghagis si Greg ng flash grenade sa loob at pumasok na may dalang baril. Hinuli niya ang mga ahente ng KGB, kaya nakapasok sina Sam at William habang nagbabantay naman si James Silva sa labas. Inaresto ng team ang lahat ng nasa loob at sinimulan ang pagkolekta ng biometric data. Habang nangyayari ito, binuksan ni William ang isang safe at kinuha ang mga hard drive at classified na impormasyon. Samantala, sa base, napansin ng isang analyst ang mahina ngunit kakaibang heat signature sa loob ng bahay at agad itong iniulat kay Bishop. Binalaan ni Bishop si Silva, na agad naman niyang inutusan sina Sam at Alice upang tingnan kung ano iyon. Nakita nila ang isang tila walang laman na pasilyo, ngunit napagtanto nilang may nakatagong kwarto. Sa sandaling iyon, biglang tinamaan si Alice ng shotgun blast. Ginamit ng mga natitirang KGB agents ang kaguluhan para bumunot ng kanilang mga armas. Nagkaroon ng shootout, at napatay si Greg sa gitna ng putukan. Isa sa mga natitirang Ruso ang nagsimula ng sunog sa bahay at tinangkang tumakas, ngunit nahulog sa bintana at nasugatan. Nilapitan siya ni Silva habang inutusan naman ni Bishop si Silva na tapusin ang lalaki. Sinabi ng sugatang lalaki kay Silva na nagkakamali siya, ngunit binaril siya ni Silva hanggang sa mamatay. Matapos makalap ang lahat ng impormasyon, agad na lumabas ang team mula sa bahay bago ito sumabog. Pinatay ni Bishop ang lahat ng CCTV upang matakpan ang kanilang pag-alis. Sa balita kinahapunan, iniulat ng gobyerno na ang insidente ay ikinatuwirang atake ng FSB, isang peking insidente para palabasin na galing ito sa US. Ang tampok sa balita ay ang pagkamatay ng 18 anyos na si Anatol Kouragian, ang lalaking pinatay ni Silva sa bakuran. Kasunod nito, ipinakita ang background ni Silva. Siya ay isang henyo noong bata pa, ngunit may pagkamarahas, lalo na nang mamatay ang kanyang ina at kambal na kapatid sa isang aksidente. Kalaunan, sinanay siya ng CIA at naging isang kinikilalang Black Ops operative. 16 na buwan ang lumipas sa Indonesia, sinunog ni Leonor ang lahat ng bakas ng kanyang pagkakakilanlan. Sa ibang bahagi ng bansa, nakipagkita si Silva kina William at Sam sa isang restaurant. Galit na galit siya nang malamang bigo ang naunang misyon na sirain ang cesium, dahil may nakapagsabi sa target na kontak umano ni Alice. Naiinis si Silva sa kawalan ng progreso. Naglabas si Sam ng birthday cake, ngunit agad itong itinapon ni Silva sa sahig, sabay sigaw ng walang birthday. Pagkatapos, galit siyang pumasok sa banyo ng babae upang kumprontahin si Alice tungkol sa kanyang source. Ipinaliwanag ni Alice na nanggaling ito sa local special forces, ngunit walang tiwala si Silva sa lokal na pulisya. Pinilit niya si Alice na ayusin ito. Nangako si Alice na aayusin niya ito, at pumasok si Sam sa banyo para paalalahanan si Silva na para sa babae ang banyo na pinasok niya. Makalipas ang ilang oras sa US Embassy, patuloy pa rin si Silva sa pangungulit kay Alice tungkol sa kanyang source nang bigla itong nakatanggap ng tawag mula sa dating asawa. Inutusan siya ni Silva na ayusin agad ang usapan at bumalik sa trabaho. Umalis si Silva upang kausapin ng isang tao. Habang kausap ni Alice ang kanyang ex-husband, agad silang nag-aaway, sinumbatan siya sa hindi pagdalo sa mga appointment ng kanilang anak, at paulit-ulit na pinupuri ang stepmother ng kanyang anak upang magalit si Alice. Malinaw na sinusubukan siyang asarin at baka ini-record pa ang tawag. Pagbalik ni Silva matapos makipag-usap sa isang tao, sinabi niya kay Alice na buti na lang ayos na ang problema.
Samantala, sa loob ng isang FSB spy plane, nakipagpulong ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kay Army Lieutenant Alexander Asenov. Inihanda na nila ang plano habang tinitingnan ang file ni Linor bilang paghahanda sa operasyon. Ipinabatid ni Silva sa hepe ng istasyon na si Johnny Porter ang tungkol sa maling impormasyon. Inaako niya ang responsibilidad, paliwanag niyang mapagkakatiwalaan naman ang kanilang source noon. Ngunit hindi natuwa si Johnny sa naging trabaho ng team at pinaalalahanan silang kailangan nilang pagbutihin ang kanilang performance. Maya-maya, nagpunta sina Silva at Alice para mag-lunch. Inilahad ni Alice ang kanyang mga problema sa pamilya, lagi siyang wala dahil sa trabaho. Ngunit hindi siya kinampihan ni Silva, at sinabing ito ang trabahong pinasok niya kaya wala siyang dapat ikalungkot. Biglang dumating si Linor, sumugod gamit ang sasakyan at binasag ang barikada ng embahada. Itinaas niya ang isang hard drive bago sumuko sa mga sundalo. Habang ginagawa ito, napansin siyang palihim na nagbibilang gamit ang kanyang mga daliri. Samantala sa Russia, naghahanda ang isang spy plane ng FSB para lumipad. Sinabi ni Alexander sa isang opisyal na malapit nang matutunan ng Amerika na hindi mahina ang Russia. Sa embahada, inaresto si Linor. Kinilala siya ni Alice bilang kanyang source. Ayon sa disk na kanyang ibinigay, naroon ang lokasyon ng 6 na set ng cesium. Ngunit tumanggi si Linor na ibigay ang code hanggat hindi siya nabibigyan ng asylum at biyahe palabas ng bansa. Kinausap ni Alice si Lenor. Samantala, natukoy ng isang analyst na ang drive ay isang Ouroboros, isang uri ng device na sisirain ang sarili nito matapos ang 8 oras. Ayaw pa ring buksan ni Linor ang drive hanggat wala siyang kasiguraduhan sa kanyang kaligtasan. Tinatakot siya ni Alice at sinabing wala siyang karapatang magtakda ng kondisyon dahil mali ang huling intel na ibinigay niya. Ngunit iginiit ni Linor na tama ang kanyang impormasyon at dapat nila itong suriing mabuti. Nang muling siyasatin, natuklasang may cesium nga sa mga painting na hindi nila nabuksan noon. Agad na humarap si Silva kay Johnny para hilingin na i-reactivate ang Overwatch upang maihatid si Linor at mabawi ang cesium. Sagot ni Johnny, pag-iisipan niya ito. Dumating naman sa embahada ang hepe ng seguridad ng Indonesia na si Axel kasama ang foreign minister, at humiling ng pagpupulong. Agad na inalerto ni Ambassador Brady ang buong team. Naiinis na sinermonan ni Silva ang technical team dahil hindi pa rin nila nabubuksan ang drive. Ipinaalala niyang napakadelikado ng maaaring mangyari kapag ginamit ang cesium bilang armas. Samantala, sa loob ng Russian spy plane, ipinaalam sa isang opisyal na nakapasok na si Linor sa embahada, at buhay pa ito. Isinailalim si Linor sa polygraph test. Tinatanong siya tungkol sa laman ng hard drive at kung talagang balak niyang ibigay ang code. Walang problema siyang pumasa sa test. Si Linor ay nakaposas habang nasa kama sa medical ward para sa isang pagsusuri ng doktor. Ngunit habang nagsisimula ang pagsusuri, napansin niyang maaaring hindi tunay na mga doktor ang mga ito. Bigla siyang tinangkang patayin ng mga lalaki, tinawag siyang traidor. Sa kabila ng pagkakaposas, ipinakita ni Linor ang kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. Matitinding tama ang tinanggap niya at muntik na siyang matalo, ngunit nagtagumpay siyang pabagsakin ang 2 kalaban ng malupit. Dumating ang mga gwardya at nadatnan si Linor na nakaluhod at basang-basa ng dugo. Samantala, nakipagpulong si Ambassador Brady kina Axel at sa foreign minister, na humihiling na ibigay sa kanila si Linor dahil inaakusahan siya bilang espiya. Dumating si Silva sa pagpupulong at pinakinggan ang pahayag ni Axel na isa lamang umanong tiwaling pulis si Linor. Ngunit alam ni Silva na kung iyon lang siya, hindi sila mag-aaksaya ng panahon. Tumanggap si Brady ng tawag tungkol sa insidente. Nang tanungin niya si Axel kung may mga tao ito sa loob ng embahada, agad itong tumanggi. Tugon ni Brady, kung meron man, patay na sila ngayon. Pagkatapos, pinanood ni Silva ang security footage ng tangkang pagpatay kay Linor. Napagtanto niyang isa itong napakahalagang asset. Samantala, dumating ang mga ahente ng Overwatch at ang kanilang support team sa isang lihim na base ng operasyon. Nagsimula silang mag-set up ng kanilang mga sistema bilang paghahanda sa misyon. Kasabay nito, nasa ere na ang eroplano ng FSB, at hinihintay ni Alexander ang tamang sandali para mahak ang network ng Overwatch kapag nagsimula na silang kumilos, isang pagkakataon para makalusot sa kanilang sistema. Ipinatawag ni Bishop ang team para sa isang briefing. Kailangan nilang ihatid si Linor sa airfield na 22 milya ang layo.
Naniniwala ang grupo na kapag ligtas na si Linor, posible na nilang mabawi ang cesium. Bago magsimula ang operasyon, pinapirma ang bawat miyembro ng team sa isang waiver na formal na nag-uugnay sa kanila sa gobyerno ng US. Mula sa puntong ito, wala na silang opisyal na pagkakakilanlan. Pumunta si Silva upang makita si Linor sa huling pagkakataon. Nadatnan niya itong tahimik na nagbibilang gamit ang kanyang mga daliri. Sinuri ni Silva ang pulso ni Linor upang malaman kung nagsasabi ito ng totoo. Mukhang kumbinsido siya sa sagot ni Linor. Agad nilang isinakay si Linor sa kanilang sasakyan at ina-activate ang kanilang stand-alone na communication network. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Alexander. Sabay na umalis ang sasakyan ni Silva at isa pang backup na sasakyan. Habang nagmamaneho, nagtanong si Silva kung bakit pinagtataksil ni Linor ang sarili nitong gobyerno. Doon inamin ni Linor na pinatay ang kanyang buong pamilya, at ito lang ang paraan para makaganti at makaligtas. Sa base, tinutulungan ng Overwatch team ang convoy sa pag-navigate sa mataong kalsada, inaayos ang ruta at hinahak ang mga traffic light para hindi sila huminto. Habang nangyayari ito, palihim na nakikinig si Alexander sa kanilang mga usapan. Hindi nagtagal, may grupong nakamotorsiklo ang nagsimulang sumunod sa convoy. Biglang nawala ng signal ang lahat ng communication at video feed mula sa base. Sa mga sandaling iyon, isang biker ang lumapit at palihim na naglagay ng bomba sa huling sasakyan. Maya-maya, bumalik ang komunikasyon, at inakala ng team na ligtas na sila. Pero nang balikan ng mga analyst ang satellite feed, napansin nilang huli na, may bomba palang inilagay sa sasakyan. Sumabog ang bomba, winasak ang huling sasakyan, napatay ang 3 ahente, at malubhang nasugatan si Sam. Huminto sa di kalayuan ang mga biker at pinaulanan ng bala ang sasakyan ni Silva. Nasira ang sasakyan, naiwan itong nakatigil sa gitna ng kalsada. Kumilos ang team at gumanti ng putok. Agad na lumapit si Alice kay Sam na dumudugo ng husto, sinusubukang iligtas ito. Ipinahanap ni Bishop sa kanyang team ang pinakamalapit na pwedeng getaway vehicle. Inutusan ni Silva si William na sumugod habang siya naman ay nagbigay ng cover fire. Habang ginugulo ni William ang mga kalaban, unti-unting pinaikot ni Silva ang posisyon at nabaril ang mga kalaban. Sinubukan ni Alice na itayo si Sam pero may sumabog na granada sa malapit. Nahanap ni Silva ang salarin at agad itong pinaslang. 2 lalaki ang nagtangkang patayin si Linor pero napatay niya ang mga ito sa tulong ni Silva. Naihanda na ni William ang sasakyan. Napagtanto ni Silva na hindi na makaligtas si Sam. Lumapit siya rito, sinabing magaling ang ginawa niya, at iniwanan ito ng 2 granada bago tuluyang umalis. Tumakas ang 3 kasama si Linor, at napapalibutan si Sam ngunit pinasabog niya ang kanyang mga granada. Nawawala na ang pasensya ni Silva kay Linor at hinihingi ang code ngunit iginiit ni Linor na ibibigay niya ito kapag nakarating sila sa eroplano. Inutusan ni Bishop ang kanyang koponan na pumunta sa isang safe house na isang restaurant malapit sa kanila, bilang pansamantalang pagtataguan. Binigyan sila ng contact ng mga bala habang ang Overwatch team ay nagsusuri sa restaurant para sa anumang posibleng banta. Napansin nila ang isang sasakyan na papalapit. Samantala, papalapit si Alexander sa lokasyon ng koponan. Nakuha ni Bishop ang mga file ni Linor at napansin na ang lugar kung saan siya nag-aral sa ibang bansa ay nakatago. Hinarang nila ang mga komunikasyon ng pulis at narinig nilang nililinis ang area sa paligid nila. Napansin ni Silva si Axel na nakaupo sa labas ng restaurant. Nasa paligid din ang mga armado at nag-aabang na mga bikers. Lumabas si Silva upang makipag-usap kay Axel kahit nalabag sa utos ni Bishop. Binalaan niya si Axel na itigil na ang paghabol, ngunit sinabi ni Axel na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho at hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha si Linor. Sinabi ni Silva na maghanda siya para sa anumang mangyayari. Inutusan ni Bishop ang koponan na lumabas at kinuha ni Alice si Linor. Samantala, pumasok ang 2 babaeng customer sa restaurant, at habang umaalis sila, napansin ni Silva na may bomba palang nakatanim. Pumutok ito, ngunit nakarecover si Silva. Isang granada pa ang itinapon malapit sa kanila, na nagpalipad kay William at nagdulot ng mga sugat sa kanyang mga binti. Kumilos si Alice upang tulungan siya, ngunit inatake sila ng 2 babaeng customer. Halos matalo si Silva, ngunit dumating si Linor upang tumulong. Tinulungan ni Alice si William palabas habang sina Silva at Linor ay nakikipaglaban sa mga babae.
Nagtagumpay sila laban sa mga ito, ngunit agad silang tinamaan ng malupit na putok mula sa mga bikers. Nakaligtas sila at nakabalik sa kotse, ngunit iginiit ni Silva na kailangan nila ng bagong sasakyan dahil kailangan ni William ng espasyo. Ngunit kapos na sila sa oras at kailangan na nilang makarating sa airstrip. Biglang tinamaan at nasira ang kanilang kotse. Napalibutan sila ng mga bikers. Sinabi ni William sa kanila na umalis na, at tumakas si Alice at Lenore papunta sa gusali sa likuran nila, habang naghahanda si Silva na tumulong kay William para sa kanilang huling laban. Sinabi ni Silva sa kanya na magbigay ng cover at tumakbo. Nagsimulang humarap si William sa mga gunmen, nakapatay ng ilan pero nakatanggap siya ng maraming tama at bumagsak sa lupa. Si Axel naman ay lumapit at tinapos siya. Si Silva, Alice, at Lenore ay kumikilos sa loob ng gusali, naghahanap ng daan palabas habang pinapatnubayan sila ni Bishop. Ang mga tao ni Axel ay malapit na sa kanila at patuloy na lumalapit. Pinangunahan ni Silva ang dalawa patungo sa exit, ngunit hinarang sila ni Axel at ng kanyang mga tao, kaya't napilitan silang umatras at humiwalay si Alice sa kanila. Si Alice ay pumasok sa isang apartment, naghahanap ng paraan palabas at sinusubukang pigilan ang mga kalalakihan gamit ang putok ng baril. Si Silva at Lenore ay tinutulak pabalik at dahan-dahan na umatras. Ang mga kalalakihan ay patuloy na umuusad kay Alice na napagtanto niyang wala na siyang paraan para makalabas. Nag-radio si Silva kay Bishop, at sinabi ni Bishop na ang exit ay nasa likod niya. Pero tumanggi si Silva na iwan si Alice at pinakiusapan si Lenore na tulungan siyang iligtas siya. Si Alice ay nakaisip ng plano at nagtakda ng granada sa pinto, naglagay din ng isa sa pader sa likod niya. Nagtago siya sa likod ng kama, at nang subukang pumasok ang isang lalaki, sumabog ang granada, pinatay siya at pinasabog ang pader papunta sa kalapit na apartment. Naghahanap si Alice ng daan patungo kay Silva, at pinapatay ang mga kalalakihan sa kanyang daraanan. Si Silva at Lenore ay naghahanap kay Alice. Nakasalubong ni Lenore ang ilang gunmen, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay walang kapantay. Nakipaglaban siya sa mga gunmen, bagamat marami sila, hindi siya natalo at pinatay ang mga ito. Si Silva ay patuloy na lumalaban, pinapatay ang mga kalaban habang nakakasalubong ang mga ito. Sa kalaunan, nakatagpo niya si Axel, at nagsimula silang magpaputok at magbiro sa isa't isa. Nakaharap si Alice sa isang malaking lalaki. Una siyang humihingi ng awa, sinasabing siya ay isang ina, ngunit nang lumapit ito, sinaksak niya ito ng maraming beses. Ngunit ang lalaki, na hindi pa rin bumabagsak, ay inatake siya at malupit na itinapon siya. Ibinato ni Silva ang granada kay Axel at hinanap siya, ngunit biglang nawala si Axel. Nagkita si Silva at Lenore at ipinagpatuloy nila ang paghahanap patungo kay Alice. Nahihirapan si Alice, sinasakal siya ng lalaki, ngunit nabaril at napatay ang lalaki, buti na lang dumating sina Silva at Lenore. Lumabas sila ng gusali, at ginabayan sila ni Bishop patungo sa isang truck para makatakas. Pumunta sila sa daan, ngunit sa puntong iyon, natukoy na ni Alexander ang lokasyon ng Overwatch at nagbigay siya ng signal sa kanyang ground team para kumilos. Habang nagmamaneho sina Silva, Alice, at Lenore papunta sa airstrip, ang hard drive ay binibilang na ang mga huling minuto. Nang malapit na sila, hinarang sila ni Axel sa daan. May plano si Bishop, at ilang sandali lang ay tinamaan ang sasakyan ni Axel ng drone missile kaya napatay siya. Nakarating ang grupo sa runway, at tinanong ni Silva si Lenore para sa code. Ibinigay ni Lenore ang code kaya't nakuha nila ang access sa hard drive at nakuha ang lokasyon ng Cesium. Sinuri si Lenore para umalis at sumakay sa eroplano kasama si Alice na pupunta para makasama ang kanyang anak na babae. Habang sila'y sumasakay, napansin ng isang ahente na tumaas ang heart rate ni Lenore na nagdulot ng kalituhan. Biglang nahak ang kanilang mga computer at nagsimulang magpakita ng isang coded image. Sinabi ni Alexander sa opisyal na panahon na para makita nila ang lahat ng mangyayari. Nakita ng mga analyst ng Overwatch ang access code bilang salitang Russian para sa Pasko, ang address ng Russian safe house na pinasok nila kanina. Napagtanto ni Bishop na sila'y niloko, hindi isang double agent si Lenore kundi isang Russian triple agent. Habang lumalabas ang imahe ni core agent, pumasok ang isang Russian team sa kwarto, at pinatay ang lahat. Napagtanto ni Alice na masyadong huli na, dahil nakuha na ni Lenore ang baril ng isang malapit na sundalo, at ang huling narinig nila ay ang pagtatangka ni Lenore na kontrolin ang eroplano.
Napag-alaman na si Kuragin ay anak ng isang mataas na opisyal ng Russia na nag-organisa at nagpatupad ng plano upang gamitin si Linor para i-activate ang Overwatch upang matukoy sila at matanggal. Sa huli, si Silva ay pinayuhan ukol sa buong operasyon ngunit inamin niyang ang Overwatch ay nalinlang sa pagkakataong ito. Nagtatapos ang eksena na si Silva ay nakatingin sa larawan ni Linor, at ipinangako niyang maghihiganti siya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.